My father, Arnie Teves, has been kidnapped. Teves faces accusations as mastermind behind the March 2023 assassination of former Governor Roel Degamo and others. Noong 2023, niyanig ng malagim na balita ang lalawigan ng Negros Oriental matapos ang brutal na pagpatay kay Governor Roel Degamo at siyam niya pang kasamahan sa kanilang tahanan sa bayan ng Pamplona. Ang itinuturong utak sa krimen, si 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot, ngunit tumanggi rin siyang bumalik sa Pilipinas dahil daw umano sa mga banta sa kanyang buhay. Kung may balak man ako, kung may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. 5 buwan matapos ang insidente, tuluyan nang in-expel si Teves ng House of Representatives dahil sa disorderly behavior. Siya ang kauna-unahang mambabatas na na-expel mula sa Kongreso simula nang muli itong maitatag noong 1987. Kalaunan, nagsampa ng kasong murder ang NBI laban kay Teves kaugnay sa pagpatay kay Governor Degamo. Isang korte naman sa Maynila ang naglabas ng warrant of arrest habang idineklara naman siya bilang isang terorista ng Anti-Terrorism Council. Taong 2023 nang subukan ni Teves humiling ng political asylum sa Timor-Leste, ngunit hindi ito napagbigyan. Taong 2024, inilagay si Teves sa ilalim ng house arrest due to flight risk. Hunyo ng parehong taon nang payagang pabalikin ng Timor-Leste si Teves upang malitis sa kasong pagpatay kay Governor Degamo, ngunit nitong Marso lamang, dininay ito ng Court of Appeals. Itinuturing siya ng pamahalaan ng Timor-Leste bilang banta sa pambansang seguridad at agad na iniutos ang kanyang deportasyon. Opisyal siyang naibalik sa Pilipinas nitong Huwebes. Kahapon, iniharap sa publiko ni NBI Director Jaime Santiago si Teves upang sagutin ang ilang katanungan. Tiyak din ng direktor na hindi ito makakatanggap ng kahit anong special treatment sa ilalim ng kanilang kustodiya. Mananatili si Teves sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa habang patuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso. Siyempre may changes doon na attitude, ganyan. Ilalagay muna natin siya sa isang solo na room para mag-acclimatize siya na being a detainee. Kung umabot ang 2 taon sa kanlungan ng ibang bansa, ang tanong, final destination na ba ang paglilitis dito sa Pilipinas?